Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag nating gawing dahilan ng takot para manatili sa maling tao. Huwag ding hayaan na lamunin tayo ng galit at paghihiganti. Dahil sa huli ang tunay na kalayaan at kaginhawaan ay makukuha lamang kapag pinili nating patawarin, palayain ang sarili. At piliing maging mabuti kahit malakas ang tuksong gumawa tayo ng mali. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Gaya po ng iba. Gusto ko lang din sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko matapos kong maniwala sa maling pagmamahal noon. Magbabaka sakali pa rin po akong mabasa niyo ito. Ako po si Maria, 45 years old sa ngayon. At kasalukuyan akong naninirahan dito sa San Fernando City, La Union. Isang simpleng may bahay na dumaan sa impyerno ng buhay dahil sa maling taong minahal noon. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin ang nakaraan ng buhay ko. At heto ako ngayon, may tapang na ibahagi ang kwento ko sa inyo. At sana po ay magsilbi itong aral para sa lahat. Papa Dudut, nagsimula ang lahat sa simpleng pagmamahalan. Bata pa ako nang makilala ko noon ang asawa ko na itago na lang natin sa pangalang Rodel. Siya ay taga Pangasinan. Isa siyang gwapo, magaling magsalita at marunong makisama. Sa umpisa ay para siyang perpektong lalaki. Yung tipong kahit sinong babae ay mai-in-love agad sa kanya. Dahil sa masipag siya, palatawa, mapang-asar. Pero ang masigit na nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging pasensyoso niya. Kaya naman kahit na ilang buwan pa lamang kaming magkakilala noon ay hindi ko na nakayanan pang pigilin ang tibok ng puso ko sa kanya. Sinagot ko ang 6 na buwang panliligaw niya at tinanggap siya bilang kasintahan. Magaan po ang naging relasyon namin noong una. Laging may sorpresa. Laging may lambing. Ipinagmamalaki din niya ako sa lahat ng barkada niya tuwing nakikita kaming magkasama. O may dinadaluhan kaming okasyon sa kanila. Pakiramdam ko noon, ako na po ang pinakamaswerteng babae sa mundo at ang mas nakakatuwa po Papa Dudut ay hindi siya nagbago. At mas naging sweet pa habang magkasintahan kami kahit naramdam kong ayaw sa akin ang pamilya niya. Gusto kasi ng mga ito para sa kanya ay yung teacher na kakilala ng kapatid niya. Pero hindi yon naging hadlang sa pagmamahala namin. Naipakita naman niya na seryoso siya sa relasyon namin at naging tapat sa akin. Nang dumating ang araw na nag-propose na siya sa akin ay hindi na ako nagdalawang isip pa at sinagot ko ng oo ang tanong niya. Ang akala ko noon ay simula na yon ang pangarap kong buhay may asawa Papa Dudut pero hindi pala. Akala ko lang pala ang lahat ng yon. Maging ang totoong pag-uugaling ipinakita niya sa akin ay parang damit na palaging nilalabhan. Kumukupas.
Makalipas lang po kasi ng ilang buwan mula nang ikasal kami ay doon na lumabas ang tunay na ugali ni Rodel. Unti-unti siyang nagbago. Ang lalaking dati ay palatawa at malambing sa akin ay bigla na lamang naging mainitin ang ulo. Kahit na maliit na bagay lamang ay nagiging malaki para sa kanya. Kapag hindi mainit ang ulam, kapag kulang sa asin, kapag hindi ko na sabay ang labahin sa oras na gusto niya, galit agad. Bad trip agad na pag-uugali niya ang ibubungad niya sa akin. Nung umpisa ay pasigaw-sigaw pa lamang. Pero hindi nagtagal ay nadagdagan na yon ng suntok, sampal at hanggang sa umabot na sa pananakit. Gabi na noon, Papa Dudut, kakatapos ko lang maghain ng hapunan naming dalawa. Akala ko po ay magiging tahimik ang gabi namin pero paglapag ko pa lamang ng ulam sa mesa ay bigla na lamang siyang napikon at marami pa siyang reklamo. Nagsimula na naman ang pagmumura niya at pagdadabog sa mesa. Wala kang kwenta. May pagluto ng maayos, hindi mo magawa. Sigaw niya kasabay ng pagtabig niya ng pinggan. Nabasag yon ay kinagulat ko. Humingi ako ng paumanhin pero lalo lamang siyang nainis sa akin. Hindi ko rin mawari kung bakit. At wala pang isang minuto ang sinampal na niya ako ng malakas. Dahilan para mabuwal ako sa sahig. Aray ko, bakit ba? Sigaw ko sa pagkakabigla habang hawak-hawak ko ang pisngi kong nasaktan sa bigat ng kamay niya. Kasalukuyan ding dumudugo ang daliri ko sa isang kamay ko dahil nahawakan ko yung basag na pinggan sa sahig. Wala kang karapatang sumagot-sagot sa akin. Sa sobrang lakas ng sigaw niya ay ramdam kong umaalingaw-ngaw yon hanggang sa labas. Inablot niya ang buhok ko saka uli ako sinampal ng malakas dahilan para muli akong bumagsak sa sahig. Kasunod noon ay sinuntok niya ako at pinaghampas ng sinturon. Narinig ko ring may kaluskos sa tapat ng bahay namin. Alam ko ng sandaling yon na may ilang kapitbahay ang tiyak na nakakarinig sa iyak ko noon. Pero walang boses na naglakas ng loob para sumagot at awatin si Rodel. Marahil natatakot sila sa pwede pang mangyari sa kanila kapag nakialam pa sila sa amin. Kaya kahit na paulit-ulit akong humihingi ng saklolo ay wala talagang tumutulong sa akin noon. Hinaklit niya ako ng mahigpit sa braso at muli niyang hinablot ang buhok ko at ibinangga ang ulo ko sa dingding. Muntik na nga akong mawala ng ulirat sa nangyaring yon habang siya ay walang humpay. Na sinasaktan ako na para bang wala na akong halaga bilang isang tao. Papa Dudut, ang hirap ilarawan kung gaano kasakit ang unang bugbog na natanggap ko. Hindi lang pisikal na sakit kundi yung pagkawasak ng pagkatao ko. Ang unang sampal niya, ramdam ko pa rin hanggang ngayon. Kung iisipin ko ay hindi dahil sa lakas kundi dahil galing yon sa lalaking inakala kong magtatanggol at magmamahal sa akin sa panghabang buhay. Lumipas nga mga taon na lumala pa si Rodel. May mga pagkakataon na hindi na lamang basta suntok o sampal, kundi tadyak sa bunot, panunutok ng kutsilyo at kahit na anong madampot niya ay ipinupukpok sa akin. May pagkakataon pa nga na pumutok ang ulo ko nang hinampas niya ako ng mangkok. Malakas ang naging pagdurugo noon kaya tinahinga yon. Dahil medyo malaki yung natamo kong sugat. Dahil madalas din ang mga pasa sa katawan ko. Dahil sa pananakit niya, Papa Dudut. At ang masakit ay natuto akong magsinungaling para lamang maitago sa pamilya ko ang ginagawa niya sa akin sa takot na baka mapatay siya ng pamilya ko o may mapatay siya sa pamilya ko. Kaya po lagi akong nagdadahilan na lamang na natumba ako, nadapa o aksidente lamang sa tuwing sinasaktan niya ako at may nakakapansin sa mga yon. Pero Papa Dudut, ang pinakamasakit sa lahat
Hindi lang pala ako ang babae sa buhay niya. Nalaman ko ito noong isang gabi na pinilit ko siyang harapin matapos siyang hindi umuwi ng ilang araw sa bahay namin. 5 buwang buntis pa ako noon sa magiging panganay namin nang mangyaring muli ang matinding away namin at pananakit niya sa akin. Sa simula ay todo iwas pa po siya sa katanungan ko. Pero nang hindi na siya makatiis, bigla niya akong binulyawan at sinampal. Halos umugong ang tenga ko sa lakas noon, Papa Dudut. Para akong nabingin ng ilang minuto. Hindi pa siya nakontento ay pahilang hinawakan din niya ang buhok ko at dinuro-duro pa ako. Wala ka nang pakialam kung saan ako pupunta ha at kung kailan ako uuwi. Huwag mong pakialaman ang ibang babae ko dahil hindi ikaw ang nagpapasaya sa akin, naintindihan mo? Natatandaan ko pang sabi niya noon sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Saka ako dinuraan sa muka. Kaya pala naging malakas ang loob niya. Nabugbugin ako kasi may iba na siyang pinagmumula ng init ng katawan at ligaya. Hindi na pala ako ang mahal niya kundi yung babaeng nasa kabilang barangay lang nakatira. Nalaman ko din po kasi na nagkikita din sila ng teacher na kakilala ng kapatid niya sa bahay nito at madalas doon natutulog ang asawa ko. May nakaabot pa nga po sa akin na kwento na ikunikwento daw ng babaeng yon na kinukumutan pa raw niya si Rodel kasi naaawa daw ito na palagi ko raw inaaway. Marami din akong nalaman tungkol sa ginawa niyang pagkakalat para siraan ako sa ibang tao. Parang binagsakan ako ng langit at lupa noon, Papa Dudut. Noong oras na yun ay halos madurog ako. Halos matuliro ang utak ko. At sobrang bigat ng damdamin ko sa pasakit at pananakit na ginawa niya sa akin. At ng mga babae niya. Ang daming tanong sa isipan ko noon. Ako ba ang nagkulang? Ako ba talaga ang walang kwenta? Siya na itong nagtaksil pero ako pa rin ang may kasalanan sa kanya. Papadudot matapos akong pagbuntunan ng mura at suntok ay hindi na ako gaanong makagalaw. Basag-basag na ang boses ko sa paghikbi ko habang ramdam ko ang init ng dugo na dumadaloy mula sa labi kong napunit. Bigla niyang ibinaling pabukas ang pinto at galit na nagsuot ng tsinelas. Buisit ka. Wala kang silbi. Pagkasabi noon, nagawa pa niya akong batuhin ng timba na nadampot niya sa labas ng pintuan dahilan para mapalugmok ako sa sahig. Anong ginawa mo na naman sa pinsan ko ha? Napakawalang kwenta mong tao, hayop ka. Pilit kong inangat ang sarili ko mula sa pagkakasubsob sa sahig pagkarinig ko ng boses ng pinsan kong si Elena. Nanginginig pa ang tuhod ko habang dahan-dahan akong bumangon at tumayo dahil mukhang magkasalubong silang dalawa ni Rodel sa may tarangkahan. Dinig na dinig kong nagtatalo pa rin ang dalawa habang papalapit ako. Galit na galit ang mga mata ni Elena, nanginginig ang kamao at pinipigil ang galit habang nakikipagsagutan sa asawa ko. Wala kang pakialam. Tumabi-tabi ka kung ayaw mong pati ikaw ay tamaan sa akin. Leche! Sigaw ni Rodel na sabay tulak ng malakas kay Elena. Halos madapa ang pinsan ko sa ginawang yon ng asawa ko pero mabuti na lamang at agad siyang nakabawi sa balanse. Mindig siya at dinuro din ito bago pa ako tuluyang makalapit sa kanya, Papa Dudut. Hindi na ako makakapayag na lagi mo na lamang siyang ginaganyan. Buntis na ang asawa mo tapos ay bubugbugin mo pa. Wala ka namang konsensya. Demonyo kang, gago ka. Kung akala mo ay wala kang kalalagyan ay nagkakamali ka. Tandaan mo at darating din ang araw mo. Kitang-kita ko noon ang tawang asong isinukli ng mister ko kay Elena bago siya tuluyang lumakad papalayo. Naiwan akong ika-ikang lumapit sa pinto at hawak-hawak ang sugatang pisngi ko habang patuloy si Elena sa pag-alalay sa akin papasok ng bahay. Maria,
Hindi na tama to. Hindi ko na kayang makita kang ganito. Mariin niyang sambit at nakita ko ang galit at awa sa mga mata niya. Iwanan mo na nga ang walang kwentang taong yon. Tingnan mo nga yung itsura mo. Paano kung mapahamak kayo nang ipinagbubuntis mo dahil sa pangbubugbog niya sa iyo? Hindi ko kaya. Ayokong ma-broken family ang magiging anak ko, Elena. Diyos ko, baka mas ma-broken pa ang mga buto mo sa ginagawa sa iyo ng hayop na yon. Magising ka nga sa pagkakamartir mo. Maria! Pero noong time na yon, Papa Dudut, natatakot din naman ako para sa buhay ko at sa buhay ng anak ko. Pero naniniwala pa rin ako noon na magbabago si Rodel. Kaya napabuntong hininga na lamang si Elena nang sagutin ko siya ng maaayos pa namin ito. Sa lahat ng sinabi niyang pakiusap at payo sa akin, kaya mahigpit na lamang niya akong niyakap. Bilang tugon, ilang sandali pa ay bigla siyang bumulong. Ako nang gagawa ng paraan para mabigyan ka ng hustisya sa ginagawa sa iyo. Ipakukulam ko siya. Makikita niya ang araw na pagsisisihan niya lahat ng ginawa niya sa iyo. Nang marinig ko yon, Papa Dudut, ay para akong natigilan. Sa galit at sama ng loob ko ay naisip ko na kung siguro totoo ang kulam, yun na lang ang paraan para matigil ang lahat ng ginagawa niyang pananakit sa akin. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o aasa sa sinabi ni Elena. Pero ang alam ko lang ay yon ang unang gabing naramdaman kong hindi pala ako nag-iisa, na may nagmamalasakit pa sa akin. Inisip ko na lamang na nadala lamang siya ng galit niya kaya nasabi niya ang mga yon. Lalo na nang makita niya rin ang mga pasa sa pisngi ko. Iwa sa labi at nangingitim na din ang ilang parte ng braso ko dahil sa pananakit ni Rodel. Noong umpisa ay hindi talaga ako naniniwala sa pagbabanta ng pinsan ko. Ngunit ilang linggo lang ang lumipas. May kakaiba nang nangyari kay Rodel. Nagsimula siya sa mga simpleng lagnat na hindi maipaliwanag. Palagi po siyang nilalagnat, nilalamig at namumutla noon. Kahit na anong gamot ay hindi tumatalab. Hanggang sa dinala ko na siya sa ospital. Pero kahit ang mga doktor ay hindi maipaliwanag kung ano ang sakit niya. Lumala ng lumala yun na para bang may kumakain sa lakas niya sa pang-araw-araw. At habang pinagmamasdan ko siya sa ganong kalagayan, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maaawa sa mga nangyayari sa kanya. Kasi Papa Dudut, kahit gaano siya kasama sa akin ay asawa ko pa rin siya. May parte pa rin sa puso ko na nahahabag kahit na kung tutuusin ay dapat na maging masaya na ako. Na dahil sa sitwasyon niyang yon ay nakapagpahinga na ako para maghilom ang mga sugat at pasakos sa katawan. Papa Dudut, dumating ang araw na halos hindi na nga makabangon si Rodel sa higaan. Noong una akala ko ay simpleng sakit lang kaya naman dinala ko siya sa health center. Ang dating lalaking malakas, kayang sumigaw at manghampas, ngayon ay parang batang walang magawa. Naging maputla ang balat niya na parang hindi na dinadaluyan ng dugo ang kanyang katawan. Lagi din siyang pawis na pawis kahit na wala namang ginagawa at halos hindi na rin siya makakain kaya madalas ko na lamang siyang lutuan ng pagkain na may gulay. Kalaunan ay tinakbo ko na nga siya sa ospital. Seryoso na kasi ang kalagayan niya, Papa Dudut. Ang sabi ng doktor ay wala raw silang nakikitang malinaw na kadahilanan. Ni wala raw po silang makitang impeksyon. Dahil malinis naman ang dugo ni Rodel. Pero dahil patuloy pa rin siyang nanghihina, nag-request pa ang doktor ng mas maraming test para makasigurado. Ang nakapagtataka lang, Papa Dudut, lahat ng resulta sa test na ginawa sa kanya ay normal naman daw lahat. Araw-araw ay nakikita ko siyang nakahiga, nagkikikisay sa sakit na parang hindi kayang ilarawan ng salita lamang. Minsan ay bigla na lamang siyang sisigaw ng malakas. Sabay hahawak sa dibdib at tiyan niya na parang mahihimatay na sa sakit. Sabi niya ay humahapdi daw ang tiyan niya at gumagapang sa loob ng katawan niya ang sakit noon. Habang tumatagal ay mas lalo kong nakikita na parang hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa asawa ko. Kasi kahit na anong gamot,
Kahit na ilang doktor ang lapitan namin ay walang nagbabago kay Rodel. Sa halip na gumaling ay mas lumalala pa ang kondisyon niya. Doon ko biglang naalala ang sinabi ng pinsan kong si Elena, na baka nga tinutuon niya ang banta niyang ipapakulam si Rodel. Simula din kasi nang magkasakit ang asawa ko, minsan na lang ding dumalaw sa akin noon si Elena. Papadudot, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ng sandaling yon. Palagi akong nag-iisip kung paano ako hihingi ng tulong pagdating sa financial support para sa gamutan niya. Kaunti na lang din kasi ang natitira sa naipon ko para sa amin at ang iba pa noon ay nilaan ko talaga para sa panganganak ko. Hanggang sa umabot na nga ng halos maubos na ang ipon namin mag-asawa. Lahat ng naitabi ko ay nagastos sa gamot at sa pagpapagamot. At ang masakit pa ay wala man lang ibang babae niyang nagpakita para tulungan siya sa oras ng kagipitan niya. Maging ang mga barkada niyang madalas niyang kasama sa inuman ay ni Anino ay wala akong nakitang dumalaw sa kanya. Ako lang ang naiwan sa tabi niya. Ako na siya ring sinasaktan, pinahihirapan at binabasura niya noong masaya siyang kasama ang mga yon. Ako na halos na may mga gabing hindi makatulog sa kakaisip kung saan kukuha ng pera para sa gamutan niya. Hindi ko na rin alam kung ano ang mararamdaman ko noon, Papa Dudut, dahil sa mga nangyayari, may pagkakataon po na sumasakit ang tiyan ko. Ito na ba ang hustisya, Lord? Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng ginawa niya sa akin? Minsan ay naitatanong ko sa isipan ko habang inaasikaso si Rodel at pinapainom ng gamot. Pero kasabay ng tanong na yon, bakit may bigat din sa dibdib? Siguro ay dahil siya pa rin ang asawa ko na minahal ko at pinakasalan. Naalala ko pa ang araw na minahal niya ako nang bago pa siya nagbago. Kaya minsan imbes na matuwa ako na nakakaranas siya ng sakit, nadudurog din ang puso ko sa sitwasyon niya, Papa Dudut. Lumipas ang mga linggo, naging saksi ako sa mabagal niyang pagkabulok. Alam ko, ramdam kong nawawala na siya ng gana sa buhay niya, Papa Dudut. Naging mabilis pa ang pagpayat niya na halos parang butot balat na lamang. Ang dating matikas na katawan niya na ipinagmamalaki niya sa lahat ay unti-unting nawala na. Hanggang isang gabi, Papa Dudut, nasa tabi niya ako at nahahanap ko na ang tulog ko. Bigla siyang napaiyak kaya nagising ako. Hindi ako kumibo pero pinakiramdaman ko lang muna siya. Maria, patawarin mo ko. Mahina niyang sabi noon na ikinabigla ko. Nang sandaling yon ay doon ko lang siya narinig na nagsalita ng ganon, Papa Dudut. Dahil hindi ko alam kung paano siya sasagutin noong time na yon. Nanatili lamang ako nakapikit hanggang sa ilang sandali pa ay naramdaman kong hinawakan niya ang kamay kong nasa ibabaw nang namimilog ko ng tiyan. Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sakit, alam ko na wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero sana kahit papaano ay mapatawad mo ako. Hindi ko alam kung galing ba yon sa puso niya o dala ng takot. Kasi alam niyang malapit na siyang mawala. Pero Papa Dudut, kahit na anong galit ang tinanim niya sa puso ko noon ay hindi ko nakayang hindi umiyak. Dahan-dahan akong nagmulat pero hindi ko pa rin siya nililingon. Nanatili akong nakatingin sa kisame. Kung totoong nagsisisi ka, bahala na ang Diyos sa'yo. Pero ako ay wala na akong galit. Pagod na ako, Rodel. Yun na lamang ang nasabi ko bago ako tumagilid ng higa patilikod sa kanya. Mula noon ay naging mas mahirap ang bawat araw sa amin, Papa Dudut. Kailangan ko siyang buhatin para makaupo. Kailangan ko siyang alalayan para makainom ng tubig. At sa bawat paghinga niya, ramdam ko na parang isa-isa nang nawawala ang mga oras niya.
At hindi nga nagtagal ay nagpa siya ang doktor na iuwi na lamang siya at doon magpagaling dahil wala na raw silang magagawa para matulungan siya. Nakita din po kasi na may liver cancer na nga siya at nasa huling stage na. Nagsilabasan din po ang iba pa niyang mga sakit dahil sa lifestyle na meron daw siya, sabi ng doktor. Naging mas mabilis daw ang pagkalat noon kaya huli na noong may patingin daw si Rodel. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko, Papa Dudut. Pero ang sigurado ako ay mabilis ang pagbagsak ng katawan ng asawa ko. At noong mga huling linggo, Papa Dudut, halos gabi-gabi ay may mga pagkakataong parang wala na siyang malay pero bigla na lamang siyang sisigaw. Dahil sa nangyari ay hindi ko na magawang makatulog ng maayos. Palagi kasi niyang sinasabing may nakikita raw siyang anino sa sulok ng kwarto. Babaeng nakaitim nakatitig sa kanya at minsan daw ay lumalapit sa kanya at tinatawanan siya. Kinilabutan ako kasi ganon din po ang kinikilos ng lolo ko noon bago siya na maalam sa mundo. May mga hallucinations din po. Iniisip ko na lang din noon na sinusundo na rin si Rodel ng isa sa mga kamag-anak niyang matagal nang namayapa. Hanggang sa dumating ang isang umaga, nakita ko na lamang siyang hindi na humihinga, nakapikit siya, parang payapa. Pero alam kong yun ang huli kong makikita siya na nasa tabi ko. Papa Dudut, nung pumanaw si Rodel ay parang biglang naghalo-halo ang emosyon ko. Hindi ko na po alam kung iiyak ba ako sa pagkawala niya o hihinga ng maluwag. Dahil tapos na ang lahat ng pananakit na dinadanas ko mula sa kanya. Ang mga gabi na pinipilit kong itago ang mga pasa sa braso ko. Ang mga umagang nagigising ako sa kirot ng bugbog. At ang mga araw na pilit kong pinapangiti ang sarili ko kahit punong-puno ng sugat ang puso ko. Sa kabila ng lahat, Papa Dudut, ay hindi ko rin maitago ang maawa habang tinititigan siyang nakahiga sa kabaong. Naaawa ako kasi alam kong hindi ganoon ang dapat nakakahantungan ng buhay niya. Siguro kung naging tapat lamang siya, kung minahal niya lamang ako ng tama ay baka maayos ang lahat at hindi siya kakarmahin ng ganito, Papa Dudut. Dumating ang pamilya niya at iba pang mga kamag-anak. At bilang asawa ay ako ang nasa tabi ni Rodel sa huling gabi ng lamay. Pero hindi rin naging madali ang lahat, Papa Dudut. Kasi may ilan sa kamag-anak niya ang tila ako pa ang tinitingnang masama at sinisisi. Abay, para bang kasalanan ko kung bakit namatay si Rodel ng ganun. Narinig ko ng hindi sinasadya ang ilang simpleng chismisan. Na baka iniwan ko daw at hindi tinulungang ipagabot o pinabayaan na lang kaya namatay ang asawa ko. Masakit yon, Papa Dudut, kasi wala silang alam sa mga gabi na halos wala akong tulog para alagaan ko si Rodel. O sa mga araw na ipong ko na lang ang ginagastos para madala siya sa ospital. At higit sa lahat ay wala silang alam sa sugat na iniwan niya sa puso ko. Pagkatapos ng libing ay nagsimula na ang bagong kabanata ng buhay ko. Una kong ginawa ay bumalik sa trabaho para makapag-ipon dahil malapit na akong manganak. Kailangan kong bumangon at magpatuloy para sa sarili ko at para na rin sa batang nasa tiyan ko. Pero hindi ko makakaila na mahirap pa rin maghilom ang mga sugat sa puso ko. Hindi naging madali ang lahat, dumaan ako sa maraming gabi ng pag-iisa. Sa mga araw na parang wala ng saysay ang lahat, pero natutunan kong may hangganan din ang lahat ng sakit kung pipiliin kong bumangon. Nang sandaling iyon ay mas pinili kong isarado ang kabanata ng buhay ko kay Rodel. Hindi para kalimutan siya kundi para matutunan na hindi lahat ng sakit ay dapat gantihan ng sakit. At natutunan kong may mga taong darating sa buhay natin hindi para manatili kundi para magturo ng aral na habang buhay nating babaunin. Papa Dudut, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, ay masasabi kong iba na ang pananaw ko ngayon sa buhay. Unti-unting natuto akong patawarin ang sarili ko at natutunan kong tanggapin na may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin kontrolado. Hindi ko kontrolado ang lahat ng mga nangyari.
Hindi ko kontrolado kung bakit nagkasakit at namatay ang dati kong asawa. Maaring kulam o karma o maaring simpleng sakit lang talaga ang sanhi ng lahat. Pero ang pinakamahalaga ay natutunan kong huwag lamunin pa rin ang galit at pait. Naging sandalan ko pa rin ang pamilya ko ng panahon na yon, lalo na si mama at ang pinsang kong si Elena. Silang tumulong sa akin para bumangon sa nangyari hanggang sa makapanganak ako. Sa katunayan, Papa Dudut ay isa ng lisensyadong engineer ang nag-iisang anak ko. Kasalukuyang siya nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya sa ibang bansa. Ako naman ay nandito lamang sa bahay kasama ang ikalawang asawa ko na sobrang nirerespeto at mahal ako. Nakilala ko siya dahil sa anak ko. Tito ito ng katrabaho niya. Dahil sa asawa ko ngayon ay nagkaroon ako ng bagong pananaw. Natutunan kong mahalin ulit ang sarili ko. Hindi ko nahahayaan ang sarili kong matakot ulit na umibig. At sa mga kababaihang katulad ko na dumaan sa madilim na kabanata ng buhay, sana po ay maging paalala ang kwento ko na hindi kayo nag-iisa at hindi sukatan ng pagmamahal ang pagtitiis at pananakit. Huwag kayong matakot na iwan ang taong hindi marunong magpahalaga sa inyo. May pamilya kayo, may mga kaibigan at higit sa lahat ay may Diyos na handang makinig at magligtas sa inyo mula sa maling relasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat Papa Dudut. At maraming salamat din sa lahat ng mga nakinig. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Maria. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal. Sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.